Get ready for the rumble. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Magandang gabi sa lahat mga idol. Welcome back. Ako pala si My Family Lifestyle. Mga idol, alam naman natin to, napakainit na bangayan ni Mayor Baste at kay General Torre. Saan ba talaga nanggaling tong issue na to? Alam nyo to mga idol, talagang ang mga Duterte, noon pa yan kay tatay, talagang mainit na ang mga Duterte dito kay General Torre. Alam naman natin lahat, kahit ako, tayong mga ka-DDS, mga solid supporter ni Tatay Digong, number 1 doon, si Torre talagang nangunguna doon, kasi siya talaga ang namuno. Alam natin yan noon pa. Kaya si Baste ay naglabas ng loob itong kanyang, siyempre yung mga nangyari, yung mga past na nangyari kay abot sa tatay niya, kay Tatay Digong. At saka ito, bago kasi itong nangyari itong issue na itong mga idol, si Torre talaga, alam natin itong lahat na meron na pa-press con siya lately na patama about sa mga diehard supporter ni Tatay Digong, di ba? Alam nyo natin yun, itong sabi niya na mahina ang kukote ng mga sabi niya, di ba? DDS. Tapos gumagamit sila ng mga profile na bring him home na parang nagpapakita na parang something na parang propaganda sa admin. Di ba? Lately, sinabi niya yon. Tapos ngayon, merong panayam si Baste na vlog. Ngayon, bago ako mag-react, panoorin natin to yung vlog ni Baste Duterte. Diyan nagsimula lahat yung kanilang something na parang teng, 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 teng. Kaya panoorin natin. Let's go! Tara, samahan niyo ako. Pero Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. sanay na kami sa iyo. Sanay na sila. Kinidnap ko nga yung tatay ko eh. Okay na. Just do whatever you want. You have 2 years until finding mo kandidacy sa 2027. Dalawang taon na lang mga idol. At saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position eh, pero gusuntukan tayo, arap ko makaya, bita. Ganun lang. Mga idol Diyan nagsimula yung nila. Itong vlog ni Baste. Kumbaga mga idol, naglabas lang siya dyan ng antong nararamdaman niya. Tapos kasi, ang init ng mga issue ngayon, patungkol dyan sa mga Duterte, lalo-lalo sa tatay niya, until now, yun pa rin ang di nawawala yan. Tapos, siyempre, may patama din to si Baste kay Torre. Yung sinasabi niyang, 3 minutes responde ka kagad, yung mga ganun. Kasi itong si General Torre, alam naman niya na medyo meron siyang parang pinakita sa media na about itong 911 na sinasabi niya noon. Tapos kung gaano mag-respond itong mga kapulisan. Nahuli ng ng camera. Kumbaga scripted ang dating ba? Ganun ang tinutukoy ni Baste dyan. Tapos sinabi niya na may kaso ka naman. Kaya sige lang. Kung wala ka lang sa posisyon mo, baka ewan ko lang, di ba? Parang ganun something na sinasabi ni Kaya kung di ba? Kaya may sabi siya ng ganun na kung wala ka lang sa posisyon, pwede naman ganun, di ba? Ganun ang niya, dating. Kumbaga lang talaga siya. Ito naman si Torre, nakarating to sa kanya, itong sinasabi ni Baste ngayon. Bago tayo pumunta dyan, ituloy muna natin to. Tara, let's go. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. And nagmamatalinuhan ka lang. Yan lang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka. May nakaabang na siya. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman. Sa totoo lang. Yun. Mga idol. Okay lang yan. Yung 3-minute response mo, bro. Ito yung tinutukoy ko. Kasi si Torre, alam naman natin, ang Davao ay kumbaga, Amerika, Canada, Davao, 911.
respondent. Talagang legit na 911. Hindi yung gawa-gawa lang na numero. Na porket, parang gaya-gaya na lang kumbaga. Hindi mo pwedeng sabihin 911 yun. Tapos, ang 911, may mga kategorya yan, may mga layunin, may mga rescue department, police department, medical department, mga ganun. Diba? Kaya, ito si Tori kasi, meron siyang pinakita na ginawa niya na 911, kumbaga, dyan sa, alam niyo naman, kasi si Tori, di ba, papogi. Ayun! Itong ano niya, nagpa-live kumbaga siya sa mga media, tapos sabay tawag sa kunwari may senaryo. Ayun, nakita ng cameraman na, oy, scripted, nakaabang, parang gano'n. Kaya, napuna siya ni Baste ngayon, dyan sa niya, ginagawa ni Tore. Kaya meron din siyang nasabi patungkol dyan sa papa niya, aside dyan kung wala kang posisyon, baka mga ganun-ganun, something like that. Tapos sinahamon na niya si Tori ngayon. Kaya ganun ang nangyari dyan mga idol. Ay ito, nakarating kay General Tori itong usapin na to, itong vlog ni Baste. Kaya panoorin natin yung sinabi ni General Tori. Kung ano yung niya, patungkol dito kay Baste. Tara, let's go. Sinamon daw kayo ni Vice Mayor Baste Duterte ng suntukan. Ano ang sagot niyo, sir? Natawa din Pero siya. tama-tama dahil marami ang nasa lanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds in a charity boxing match. This coming Charity. para mabilis this coming Sunday sa Araneta. 12 rounds, pwede. Oh, 12 rounds. 12 rounds. At para medyo ma-raise natin. Siguro you can find sponsors per round may mag-sponsor. So, let's place their merchandise before each round. So, 12 rounds para medyo marami-rami ang sponsor at marami tayong Sponsor. Tapos nagpa-reserve na siya dyan sa Araneta this coming Sunday. Alam nyo mga idol, pagdating dito sa sinabi ni General Tori, ay nakarating dito kay Baste. Ang sinabi ni Baste dyan ay wala problema sa kanya yung charity kung tutusin. Pero hanggat maaari, huwag ka nang mag-charity. Bakit ginagamit pa yung mga ganyan? Kung seryoso ka sa sinasabi mo, dapat wala na. Ngayon, kung may ganyan kang parang terms, rules na sinasabi mo, may charity, ako, meron din akong sa'yo. Sabihin mo sa amo mong lalaki, ito, alam niyo natin yan, kung sino, na lahat ng dyan, itong nakaupo dyan sa admin, lahat tayo dito ay mag-undergo ng follicle test. Yun ang sabi ni Basti. At papalag ako sa iyo ng charity. Yan ang sinabi niya nitong huli. Seryoso si Basti sa sinabi niya. Seryoso mga idol. Kaya we'll see kung anong mangyayari ngayon. Kaya ito, nakakaano to yung usapin nilang dalawa. Talagang kung mangyayari ba talaga, kaabang-abang. Natuwa ako dito sa nila. Kasi nagmukhang Ewan ko naman si Basti. Seryoso yan si Basti. Alam naman si Basti, ganun lang yan. Seryoso, pero deep inside. Kaya nga may sinabi naman si Basti pagdating dyan. Alam niyo bakit mga idol? Ang sinabi niya, ang sarap mo asarin. Yan ang sinabi ni Basti. Di ba? Parang si Tatay Digong din yan. Anak yan, nagmana yan sa tatay niya, di ba? Napanood niyo ba yung mga mga training nila, mga boxing na exercises? Panoorin natin to, mukhang maganda kung sino yung lamado at saka dihado dito. Mukhang pareho labay Si Basti parang si Sol Papi ito naman si General Torre parang maskulado na may edad na pero parang Espinosa ang dating. Panoorin natin, tara, let's go. Marunong si Tori, pakyang style, Si Basti rin magaling, may parang Sol Papi dating, di ba mga idol?
Di ba? Oh! 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 Parang ano, parang si Iko mga kanotsi ah. Ibang klase pala to si Tore, mga idol. Nakakatawa, di ba? Kaya mga idol, ito lang ha, sa mga viewers natin dyan, ito ay, nag-react lang tayo patungkol ito kay Gerald Torre at saka kay Paste. Kaya maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye!